June 30, 1991, tatlong babae, isang ina at dalawang anak niya, pinatay sa sariling bahay nila sa Parañaque. Ni-rape at sinaksak ang 19-year-old na si Carmela. Sinaksak ang 7-year-old niyang kapatid. Sinaksak ang nanay nila. Walang nakaligtas. After 9 years, convicted ang mga suspect, kasama ang anak ng isang senador. Pero after 15 years sa kulungan, pinalaya sila ng Supreme Court. Ito ang Vizconde Massacre, ang pinaka-controversial na acquittal sa kasaysayan ng Pilipinas. At ngayon, sasabihin natin kung ano ang eksaktong sinabi ng Supreme Court at bakit. Ang kasong ito ay mula sa Supreme Court of the Philippines, People of the Philippines versus Hubert Jeffrey Webb at 6 pang accused. June 30, 1991, BF Homes, Parañaque City. Isang tahimik na subdivision. Dito nakatira ang pamilyang Vizconde, si Lauro, ang asawa niyang si Estrelita, at ang dalawang anak nilang babae, si Carmela, 19 years old, at si Jennifer, 7 years old. Nang gabing iyon, wala si Lauro. Nasa United States siya para sa isang business trip. Si Estrelita at ang dalawang anak niya ang naiwan sa bahay. Kinaumagahan, natuklasan ang krimen. Basag ang glass panel ng front door at sa loob, 3 katawan. Si Estrelita, 13 stab wounds. Si Carmela, 17 stab wounds. Ni-rape bago pinatay. Si Jennifer, 7 years old, 19 stab wounds. Walang nakaligtas. Nag-imbestiga ang pulis at hinuli ang isang grupo ng suspects, mga miyembro daw ng tinatawag na Akyat Bahay Gang. Nag-confess sila, pero natuklasan ng korte na ginawa lang ang mga confession. Peke, frame up. Pinalaya sila ng korte. 4 years, walang sagot, walang suspect. Ang kaso ay nanatiling unsolved. Galit ang publiko, galit si Lauro Vizconde, at lahat ay nagtatanong, sino ang pumatay sa pamilya niya? 1995, dumating si Jessica Alfaro, isang asset ng National Bureau of Investigation, isang informant na pumikita sa pagbibigay ng impormasyon sa NBI. Sinabi niya na nakita niya ang krimen. Sinabi niya na alam niya kung sino ang mga pumatay. Itinuro niya si Hubert Jeffrey Webb, anak ni Senator Freddie Webb, kasama ang 6 pang accused, sina Antonio Lejano, Michael Gatchalian, Hospicio Fernandez, Miguel Rodriguez, Peter Estrada at ang pulis na si Gerardo Biong. Lahat ay anak o kakilala na maimpluwensyang pamilya. Sa korte, nagkwento si Alfaro ng detalyadong kwento. Sinabi niyang kasama siya sa grupo ng gabing iyon. Sinabi niyang dinala niya si Webb sa bahay ni Carmela. Sinabi niyang nakita niyang ni-rape ni Webb si Carmela. Detalyado, malinaw, at naniwala ang korte. January 2000, nagdesisyon ng Regional Trial Court ng Parañaque, guilty. Rape with homicide. Reklusyon perpetua. Habang buhay na pagkakakalong. Convicted si Webb at ang 6 niyang kasama. Umapela sila sa Court of Appeals. December 2005, inaffirm ng CA ang conviction. Guilty pa rin. Dinala nila ang kaso sa Supreme Court at doon magbabago ang lahat. December 14, 2010, naglabas ng decision ang Supreme Court en banc. Buong korte sa boto na 7-4, pinaboran nila si Webb at pinalaya ang lahat ng accused. Acquitted. Pero bakit? Ano ang nakita ng Supreme Court na hindi nakita ng RTC at ng Court of Appeals? Ang sagot, si Jessica Alfaro. Una, sino ba talaga si Alfaro? Hindi siya ordinaryo na witness na lumabas dahil sa conscience niya. Siya ay isang NBI asset, isang paid informant na kumikita sa pagbibigay ng impormasyon laban sa mga kriminal. At ayon sa dating NBI official na si Attorney Artemio Sacagaing, si Alfaro mismo ang nag-volunteer na papapilan niya ang pagiging witness. Ang ibig sabihin, siya mismo ang nagsuggest na siya ang magpanggap na eyewitness. Hindi niya dinala ang sinasabi niyang totoong witness. Siya na lang daw ang haharap. Pangalawa, 2 magkaibang sworn statement ang binigay ni Alfaro.
ang April 28, 1995 at ang May 22, 1995. Magkaiba ang mga detalye. Sinabi ng Supreme Court na ang mga inconsistencies ay hindi minor. Fundamental ang pagkakaiba. Hindi reliable ang testimony niya. Pangatlo, ang alibi ni Webb. Nagpresent siya ng US immigration records na nagpapatunay na pumunta siya sa United States bago ang krimen at bumalik lang after. Ang US Bureau of Immigration ay nag-certify na recorded ang entry ni Webb sa Amerika. Ayon sa Supreme Court, kapag accepted ang alibi ni Webb, babagsak ang buong testimony ni Alfaro dahil si Webb ang sentro ng kwento niya. Pang-apat, ang nawawalang DNA evidence. May semen specimen na nakuha mula sa katawan ni Carmela. Kung na-DNA test ito, posibleng mapatunayan kung si Webb nga ang rapist o hindi. Pero nang hingin ito ng Supreme Court sa NBI, wala na. Nawala na ang specimen. Hindi na matetest. Sinabi ng Supreme Court ang DNA ay hindi pwedeng magsinungaling, pero hindi na nila ito makukuha. At dito ang pinakamahalaga na sinabi ng Supreme Court. Hindi nila sinabi na innocent si Webb. Ang sinabi nila, hindi napatunayan ng prosecution ang guilt beyond reasonable doubt. Malaking pagkakaiba yon. Hindi siya proven na innocent, pero hindi rin siya proven na guilty. Sinabi ng Supreme Court, ang mga detalye sa kwento ni Alfaro ay hawig sa mga peking confession ng unang mga suspek, ang akyat bahay gang na naunang na-dismiss. Ibig sabihin, posibleng kinopya lang niya ang mga detalye mula sa mga discredited na confession na accessible sa NBI office. Pero hindi lahat ng justices ay sang-ayon. 4 na justices ang nag-dissent. Hindi sila sumang-ayon sa acquittal. 4 pa ang nag-inhibit dahil may personal connections sa kaso. Kaya sa 15 justices, 7 lang ang bumoto para sa acquittal at 4 ang nagsabing mali ang desisyon. Para kay Lauro Visconde, ito ang pinakamabigat na araw ng buhay niya. Sinabi niya, walang justice sa bansang ito. Hanggang sa pagkamatay niya noong 2016, hindi siya nakahanap ng closure. Hanggang ngayon, walang nahatulan sa pagpatay sa pamilya niya. Kaya ano ang mga aral mula sa kasong ito? Number 1, sa criminal case, ang prosecution ang may burden of proof. Hindi ang accused ang kailangang magpatunay na innocent siya. Ang gobyerno ang kailangang magpatunay na guilty siya beyond reasonable doubt. Kapag may reasonable doubt, acquittal. Number 2, ang testimony ng isang witness ay hindi sapat kung hindi siya credible. Kahit gaano kadetalyado ang kwento, kung may dahilan para pagdudahan ng witness, pwedeng i-dismiss ng korte ang buong testimony niya. Number 3, ang alibi ay lehitimong depensa. Kung may documentary evidence na wala ka sa crime scene tulad ng immigration records, pwede itong tumalo sa eyewitness testimony. Ang dokumentong hindi nagsisinungaling ay mas mabigat kaysa sa testimony na pwedeng pikiin. Number 4, ang karapatang ito ay para sa lahat, hindi lang sa mayayaman. Kung ikaw ay inakusahan ng krimen na hindi mo ginawa, ang burden of proof ay nasa prosecution. Ikaw ay presumed innocent hanggang mapatunayang guilty. Yan ang sabi ng Constitution. Ang Visconde Massacre ay hindi simpleng kaso. Hanggang ngayon nahahati ang mga Pilipino. May naniniwala na tama ang Supreme Court at may naniniwala na nagkamali sila. Ang totoo, walang nanalo. Ang pamilyang Visconde ay nawalan ng 3 mahal sa buhay at walang justice. Ang mga accused ay nawalan ng 15 years ng buhay nila sa hulungan. Ang tanong na hindi pa rin nasasagot, kung hindi sila, sino? Ikaw, ano sa tingin mo? Tama ba ang desisyon ng Supreme Court o nagkamali sila? Sabihin mo sa comments. Mag-subscribe sa Kaso Files at i-on ang notification bell para hindi ka maiwanan sa mga susunod na kaso. Hindi ako abogado, researcher lang ako ng mga decision mag-Supreme Court. Ang video na ito ay hindi legal advice. Kung kailangan mo ng tulong, pumunta sa Public Attorney's Office. Libre ang serbisyo. Hanggang sa susunod na kaso, ito si Kuya Marco sa Kaso Files.